Dear Lady Love TV. Billionaire's Mortuary Lover. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Paglabas ng result ng exam, saka tayo magsasabi sa mama mo na magpapakasal na tayo. Sabi kay Fatima ni Francis habang sakay sila ng kotse para ihatid na siya. Siguradong magugulat si mama. Kinausap pa lamang niya ako nung isang araw. Ang sabi ko sa kanya, 3 years from now pa yung balak natin. 3 years from now, malamang may apo na sila. Excited na sabi ni Francis. Gusto kong magka-baby agad tayo, sweetheart. Saka na tayo mag-control kapag 3 na sila. 3 agad? Kaya ba natin buhay ng 3 bata? Bakit hindi? I'll work hard. Napangiti si Fatima. Nagpapasaya sa kanya ng sobra mga ganoong topic. Pero mahirap yatang mag-alaga ng 3 bata, Francis. Baka hindi na ako makapagtrabaho kapag ganoon. And so, gagawin kitang reyna ng tahanan ko, Fatima. Hindi mo na kailangan magtrabaho unless ikaw mismo yung may gusto. At ang hiling ko, maging priority mo kami na pamilya mo. Of course, sweetheart, of course. Nang huminto ang kotse, pinagbukas pa siya ni Francis ng pinto at inalalayan sa pagbaba. Nagbigay galang sandali si Francis sa mama niya at nagpaalam na rin na uuwi. Siya nga pala, Fatima. Galing dito ang nanay ni Jake. Masyadong mahigpit ang pangungubinda na sumama tayo sa reunion nila, kaya hindi na rin ako nakatanggi. Tumango na ako kahit hindi pa kita nakakausap. Sa darating na Sabado na yon, napasimangot siya. Ma, baka may lakad kami ni Francis sa Sabado. Kahit ako na magsabi kay Francis tungkol sa lakad na yon, abay nakakahiya na kay Mare. Baka naman sabihin sobrang arte natin samantalang tayo nga ang isinasama. Pagbibigyan naman siguro ako ni Francis, hindi ba? Minsan lang naman ako hihiling sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya. Malamang nga hindi makakatanggi si Francis. Yun nga lang, para nakikita na rin niya ang madilim nitong ekspresyon. Family reunion iyon ni na Jake at hindi na kailangan ng iba pang paliwanag. Palibhasa, nakapag-kiss and make up na sila ni Francis. Kaya kakaiba ang sigla ni Fatima kinabukasan. Sobrang excitement ang nararamdaman niya. Hindi lang yun sa kainipan niyang malaman ng result ng board exam, kundi higit pa ang susunod na pangyayari doon. Magpapakasal na sila ni Francis. Hindi naman niya kailangan ng marangyang kasal. Total, kaunti lang naman ang kaibigan niya at mama lang niya ang kanyang pamilya. Kanina habang nag-aalmusal, ngaling-ngaling sabihin niya na sa ina ang tungkol doon. Pinigil lang niya ang sarili dahil kailangan nilang maghintay pa ng kaunti. Bukas na lalabas ang result ng board exam at mabuting kasabay ng magandang balitang nakapasa si Francis na inaasahan niya ay ang pagsasabi ng tungkol sa balak nila. Wala pang 5 minuto mula nang dumating sa opisina si Fatima. Nakatanggap na siya ng tawag kay Francis. Kagaya niya, kakaiba rin ang sigla ng tinig nito. Parang walang nangyaring tampuhan sa pagitan nila. Isang tulog na lang, sweetheart. Magkahalo ang excitement at kaba sa boses ni Francis. Matatapos na rin ang paghihintay natin. Makakapasa ka, Francis, I know it. Halos siguradong sabi niya. Wala siyang pakialam kung ilang beses mang lumabas sa kanyang bibig ang linyang iyon. Dahil iyon naman talaga ang paniniwala niya. Pagkatapos nun, ang kasal natin, Fatima. Hindi ko nakakalimutan yon. Ako man, gustong-gusto ko na lang banggitin kay mama kanina. Kaya lang, alam kong gusto mo na tayong dalawang magsasabi sa kanya ng tungkol doon. Yes, and Fatima, hindi ko pa nasasabi kay mama ang tungkol sa balak nating pagpapakasal. Masyadong focus ang isip niya sa pag-aayos ng papeles. Ngayong araw na to ang release ng visa ko. I'm not excited about it. Paglabas ng result ng exam, saka ako sasabihin kay mama na hindi talaga ako sasama sa US. Nandito sa Pilipinas ang buhay ko dahil nandito ka. She was touched by his words. Kung nagkataon lang siguro na hindi sila nag-usap sa pamamagitan ng telepono, malamang naniyakap at hinalikan niya na si Francis sobrang saya. I'll be very busy today, sweetheart, but I'll see you and I'll see to it na matatawagan o ka uli. Susunduin kita mamaya paglabas mo, okay? Okay, mag-iingat ka. I love you. I love you too. Inspired na inspired si Fatima magtrabaho. Iba talaga ang sigla ng taong in love. Nangingiting naisip niya. Napapakanta pa siya habang nagtatrabaho. At ang kantsawan sa kanya ng kaopisina, lumuluwang lalo ang ngiti niya. Fatima, phone. Yung dahilan ng pagngiti mo ngayong maghapon, tukso pa nito sabay palatak.
Malapit ka nang mahipa ng hangin. Hindi bale. Pakikisakay naman niya. At least forever na akong smiling face. Dinampot na niya yung telepono. Hello? Sweetheart? Sabi ni Francis. Nagaya mga classmate kong lumabas tonight for the boys daw. Lahat kami naghihintay ng result ng exam. Magsasama-sama raw kaming nervyusin. Papayagan mo ba ako? Hindi muna kita masusundo. Nalungkot siya pero naiintindihan naman niya. Okay lang, basta clean fun lang yan ha. Baka mamaya mambababae lang kayo. Biro niya. Ang lakas na naging tawa ni Francis. Of course not. Iinom lang kami ng konti. Promise, kaunti lang. Alam mo namang hindi rin naman ako sanay na magpakalasing. Good boy kaya to. Mag-iingat ka, sweetheart. I love you. I love you too. Bukas ng umaga, ikaw na yung unang-una kong tatawagan. Walang telepono sa bahay sina Fatima, kaya hindi na niya hinintay pa na tawagan siya ni Francis. At dahil excited din siyang mabasa ang pangalan ng binata sa mga nakapasa sa board exam, hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, lumabas na siya ng bahay para bumili ng dyaryo. At gano'n na lamang ang tuwa niya nang makita niya nakaprint ang pangalan ni Francis doon. Maganda, kasali pa ito sa top 10. Hale, nakapasa yung boyfriend ko. Hindi na nakatiis na sabi ni Fatima at proud na ibinalita sa tendera ng dyaryo ang nabasa. Ito ang pangalan niya kasali pa sa top 10. Nahawa man sa tuwa niya ang matanda. Abay mabuti, trabaho pa ang lalapit sa kanya kung ganyang nasa top 10 pa. Pag-applyin mo sa DPWH, balita ko'y madaling yumaman ng mga empleyado roon. Alam mo na, napabungis-ngis siya. Kayo naman, Ale, nang iintriga pa. Inabutan niya ito ng 20 pesos. Sa inyo ng sukli. Salamat. Nanalo ka ba sa loto, Fatima? Puna ng mama niya nang humahangos siyang umuwi sa bahay. Hindi ako tumataya, ma. Dahil ko pang nanalo sa loto, tingnan mo mapasado si Francis, number 7 pa sa top 10. Natuwa rin ng mama niya at tiningnan pa ang dyaryo. Abay oo nga, sabihin mo sa kanya congrats. Maliligo na ako, ma. Aagahan kong pumasok dahil sa opisina yung tatawag. Mag-aalmusal ka muna. Hindi na, ma. Sobrang excited ako. Hindi ko makukuhang kumain. Napailing na lamang ang mama niya. Sa buong buhay ni Fatima, naramdaman niyang parang hindi gumagalaw ang orasan. Ang lumipas na 1 oras, sobrang naging kainip-inip. 9:00 pa, pero hindi rin tumatawag si Francis. Isinantabi niya ang pagtatampo. Iyon ang isang bagay na hindi niya dapat maramdaman sa pagkakataong iyon. Maraming mga kaibigan at kaklase si Francis. Malamang hindi ito makaalis sa telepono dahil sa mga tinatanggap na pagbati. Iniisip din niya kung walang patid ang incoming calls nito, mahihirapan niya itong matawagan kaagad siya. Fatima, congrats. Pumapasa pala yung boyfriend mo. Kasali pa sa top 10. Ang swerte mo. Bati ng kaopisina niya habang nakabuklat ang hawak na dyaryong rasyon sa kanilang opisina. Thank you. Sagot naman niya. Hindi na niya mabilang kung ilan ang bumati sa kanya. At dahil sa mga pagbating iyon, lalo siya naging proud para kay Francis. Pero lalo rin niyang naramdaman ng pagkainip. Gusto na niyang makausap ang lalaki. Bandang 10:00, nagpasya siyang tawagan ni si Francis. Nadagdagan pa ang pagkainip niya nang ilang ring pa lang ang lumipas bago may sumagot. Hello? Sabi niya nang hindi mabusesa ng sumagot. Pwedeng makausap si Francis? Si Fatima to. Parang nawala ang kanilang linya sa biglang katahimikan doon. Wala si Sir Francis. Sabi na nakasagot makalipas ang mahabang sandali. Umalis ba? Malamang, wala Papiloso pong sagot nito. Nagsimula na siyang magtaka. Pwede ko bang makausap si Yoli? Matagal uli siyang naghintay sa parang patay na linya. Mahina lang kaluskos sa narinig niya. Para bang walang katao-tao sa bahay na iyon na pinagtataka niya ng husto. Palagi masigla ang bahay ni na Francis. Inaasahan niya lalo pang may sigla iyon ngayon dahil dapat lang na ipagdiwang ang pagkakapasa nito sa board exam. Fatima? Yoli? Natutuwang sabi niya. Nasaan si Francis? Bakit wala raw sabi na nakasagot kanina? Wala nga, kagabi pa. Napakunot noo siya. Hindi siya umuwi? Hindi, kagabi lumabas si Senyora. Wala pang umuwi sa kanila. Bakit? Kinakabahang tanong niya. May nangyari bang hindi maganda? Hindi ko alam Si Mana nga, hindi malaman kung magluluto o hindi. Nabasa kasi namin sa dyaryo na pumasa na si Sir Francis. Ay nako, excited na rin kami na batiin siya. Tumawag ka na lang ulit mamaya. Hindi na mapakali si Fatima pagkatapos niyon. Kinakabahan siya na hindi maintindihan.
Isang oras ang pinalipas niya, tinawagan uli si Yoli. Wala naman itong masabi. Wala siyang magawa. Hindi naman niya alam kung paano makokontak ang kaibigan ni Francis, kaya nagtiis siyang magpalipas ng oras at tinawagan naman si Yoli. Habang lumilipas ang oras na wala siya nagiging balita kay Francis, lalong tumitindi ang kaba niya. Hindi niya gustong mag-entertain ng masamang pangitain, pero parang tukso ang mga ganoong imaheng nabubuo sa kanyang isip. No. Puro pagtanggi sa mga pangit na senaryo ang ginagawa niya. Makapananghalian, tumawag uli siya kina Francis. Sino to? Tanong ng matari na boses ng mama ni Francis. Si Fatima ho. Pwede ko hubang makausap si Francis? Buong galang na sabi niya. Dinig na dinig niya ang pag-ismid na ginawa ng ginang. Sa palagay mo ba kakausapin ka pa ng anak ko? Hindi na siya interesado sa'yo. Napatulala siya. Gustong magpanting ng tenga niya sa narinig. Alam niyang walang katotohanan iyon. Mahal siya ni Francis. At ngayon nakapasa na ito. Kasal na nila ang kasunod. Ma'am, kung pwede ho sana, pwede sanang makausap ko siya. Buong hinahon pa rin sabi niya. Tutal din lang at magkausap na tayo ngayon, tatapatin na kita. Hindi kita gusto para sa anak ko. At nakikita mo naman siguro kung bakit. Wake up, Fatima. Lalo nang malaki ang agwat ninyo ngayon ng anak ko. Bakit hindi ka humanap ng kauri mo? Si Francis ay para kay Jessica. Sila ang bagay sa isa't isa. Huminga siya ng malalim. Please ho, ma'am. Ayoko hong mawala ng paggalang sa inyo. Pero huwag niyo naman hong sirain yung relasyon namin ng anak ninyo. Sana ho maintindihan ninyo na kami ang nagmamahalan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Iha? Kaya mo bang patunayan yan? Hindi siya nakakibo at mariing naglapat ang mga labi. Huwag ka nang umasa, Fatima. Sasaktan mo lang yung sarili mo. Ilang araw na lang ang hihintayin namin at pupunta na kami sa Amerika. Hindi sasama sa inyo si Francis. Hindi niya ako iiwan. Napapiyok ang sabi niya. Hindi niya napigil ng sobrang sakit ng kalooban at napaiyak na rin. Well, yan ang akala mo, Fatima. Hindi mo siguro alam kung gaano kabait yung anak ko. Hindi magagawang sumuway ng batang yun sa mga gusto ko. Good luck na lang sa'yo, Iha. Bye. Napahagulhol siya nang marinig ang pagbaba ng telepono. Mabilis na bumalik siya sa sariling cubicle para maiwasang matawag ang atensyon ng mga kaopisina. Doon siya natahimik na umiyak. Nang tumahan, sinabi niya sa sariling hindi siya dapat maniwala sa sinabi ng mama ni Francis. Kay Francis lang siya dapat maniwala, na mahal siya nito at hindi siya iiwan. Iyon ang paulit-ulit niyang ipinapasok sa isip. Bakit hindi maipinta mukha mo? Salubong kay Fatima ng mama niya. Kanina nang umalis ka, kulang na lang umilaw ka na parang poste ng Meralco dahil sa sobrang saya. May problema ba? Hindi siya sumagot. Walang sigla na naupo siya sa sofa at tumitig sa kawalan. Nag-aaway kayo ni Francis? Tanong uli ng mama niya sa tonong mukhang hindi titigil hanggat hindi siya nagsasalita. Hindi pa nga kami nagkakausap, ma. Matamlay na sagot niya. Kumunot ang noon nito. Akala ko ba'y tatawagan ka? Ibig sabihin hindi ka pa tinatawagan? Imposible naman yata. Imposible nga. Nakailang beses na akong tumatawag sa kanila, wala raw doon. Pinili niya maging matipid sa mga salita. Hindi niya kayang ikwento ang mga sinabi ng mama ni Francis. Nahihiya siyang malaman iyon ng kanyang ina. Baka naman iniiwasan ka na. Mama naman reklamo niya. Hindi niya gagawin sa akin yon. Kung hindi, bakit hindi ka matawagan man lang, Fatima? Baka naman hindi mo palang lubos na kilala yan si Francis. Baka naman agad nang umakit sa ulo niya ng tagumpay ko, no? Na makapasa sa board exam at nasa top 10 pa. Napabuntong hininga siya. Mama, hindi mayabang si Francis. Pagtatanggol niya. Hindi na kung hindi. Nasaan nga siya ngayon? She sighed again. Doon na muna ako sa kwarto ko, ma. Tumayo na siya at parang pagod na inilapat ng katawan sa kama. Hindi makapaniwala si Fatima na nagawa niya makatulog sa kabila ng maraming alalahanin. Namagising siya, hindi mawala ang pananamlay niya. Hindi niya alam kung dapat siyang mag-alala o pairalin ang umaahong tampo para kay Francis. Maaga pa rin siyang pumasok sa opisina. Umaasa siyang tatawag si Francis sa araw na yon. At kapag tinawagan siya nito, sinabi na agad niya sa sarili na pakikinggan muna niya ang paliwanag nito bago siya magtanong. Pero walang tawag na inaasahan niya. Ang dumating ang tanghali, hindi na siya nag-isip ng matagal at tinawagan na ito. Wala si Sir Francis, sabi na kasambahay na nakasagot. Wala rin si Yoli.
Sabi na rin kaagad nito bago pa man siya maghanap sa katulong na komportableng napapagtanungan niya. Saka ipinasansabi nga pala ni Senyora na kapag ikaw ang tumawag, sabihin daw namin na huwag ka nang tumawag uli. Nag-aaksaya ka lang daw ng pagod. Nasaktan at napahiya si Fatima sa narinig. Hindi niya nagawang magpaalam at ibinaba na ang telepono. Gano'n na lamang ang bigat ng pakiramdam niya. Litong-lito na siya sa nangyayari pero wala siyang balak sumuko. Itinatago lang siguro si Francis ng mama nito. Pero naisip din niya, imposibleng magtagumpay si Mrs. Galliejo kung itinatago man nito ang anak. Sigurado siyang hindi naman papayag si Francis na manipulahin ng mama nito. Buong maghapong hindi siya maituon ng atensyon sa trabaho. Si Francis lang ang laman ng isip niya. Naghihintay pa rin siyang tumawag ito. At nang sumapit ang oras ng uwian, iniisip niyang malamang nasosorpresahin siya ni Francis at sa halip na tumawag, susunduin na lamang siya. Kaya ganoon na lamang ang panulumo niya nang mabigo sa inaasahan. Walang Francis na sumundo sa kanya at muli, umuwi siyang lulugo-lugo. "Hey Fatima, balita ko missing in action ng boyfriend mo," sabi ni Jake nang puntahan siya nito sa bahay nila isang umaga. "Huwag mong sirain ang araw ko," asik niya. "Hindi na nga ako mapakali eh. Hindi mapakaling ano. Hindi ka mapakali na baka ipinagpalit ka na?" Tumigas sa mukha niya. "Utang na loob, Jake. Wala ako sa mood na makipaglokohan." "Okay, serious na. May problema ba kayo?" "Ang alam ko wala. Ang ganda-ganda pa ng paghihiwalay namin nung huli kaming magkasama. Tinawagan pa niya ako noong isang araw na hindi niya ako masusundo. Tapos nung lumabas yung result ng exam, parang bigla na lang, hindi ko na siya mahagilap. 3 araw na ngayon na naghihintay ako kahit tawag man lang niya, pero wala." Tumangutango si Jake. "Teka, bakit ganyan yung itsura mo? Wala ka bang balak pumasok?" Umiling si Fatima. "Kahapon pa ako hindi mapag-concentrate sa trabaho. Nagpaalam akong hindi papasok ngayon." "Paano kung ngayon naman tumawag si Francis di wala ka sa office?" "Nagbili naman ako sa mga kasamahan ko, Jake. May importante ka bang lakad?" "Ika-cancel ko kung kailangan mo ako." Sabi agad nito. "Saan ka naman magpapasama?" "Sa bahay nila." "Sigurado ka? Exclusive subdivision yon. Hindi kaya hanggang gate lang tayo?" "Kahit na. Gusto kong magpunta. Kung hindi ko makakausap si Francis kahit man lang si Yoli. Mabait sa akin yon. At least sa kanya malalaman ko kung bakit hindi ko makontak si Francis." "Okay, magbihis ka na. Hihiramin ko lang yung kotse ni Kuya para mas komportable tayong magbiyahe." "Francis?" Ulit ng gwardiya na naka-assign sa gate ng subdivision na sabihin ni Fatima ang hinahanap niya. "Sandali lang, ma'am." Pumasok ito sa guardhouse at tiningnan ang directory. Nakita niya dinampot nito ang telepono at nagdial. Maya-maya bumalik ito. "Sorry ho, ma'am. Wala raw ho si sir." "Si Yoli, yung katulong sa mansyon, baka pwede mong tawagan. Pakisabi mo si Fatima to." Mukhang naging atubili ang gwardiya sa pagsunod. "Sandali lang ho uli." "Ano sa palagay mo?" Mahinang tanong ni Jake. Napailing na lang siya. "Pasensya na ho, ma'am. Wala daw hong Yoli." Sa tono ng gwardiya, alam ni Fatima na nag-aaksaya lang siya ng laway kung magtatanong pa siya. Sinenyasan na sila na itabi ang sasakyan dahil nakakaabala na sila sa ibang motorista na papasok ng subdivision. "Ano, saan na tayo?" Tanong ni Jake nang umalis na sila. "Sa construction firm, doon sa pinapasukan ni Francis." Pero gaya ng pagpunta nila sa subdivision, parang may pwersa naglalayo sa kanya kahit man lamang sa mga taong may kaugnayan kay Francis. Sa entrance pa lamang, parang wala nang gusto magpapasok sa kanila. "Nasa site ho ang mga tao. Maintenance lang ang nandyan," sabi ng gwardiya. "Si Francis, hindi ba nag-report?" Umiling yung gwardiya. "Ilang araw ko na hong hindi nakikita. Baka ho dumiretso na sa site. Naandun naman ho kasi yung nagtatrabaho." "Pumunta tayo sa site," sabi ni Jake. "Wala tayong mapapala rito." Makalipas ang halos 2 oras na biyahe papunta sa dinidevelop na industrial site sa Cavite, malabong impormasyon din na nakuha nila. Mahigit 1 linggo nang hindi pumapasok si Francis. Nagpaalam na magbabakasyon daw dahil dumating daw mula sa US ang mama niya, sabi ng isang engineer na nakausap ni Fatima. Nagkatinginan sila ni Jake. "Sige ho, salamat na lang." Tumango ang lalaki. Hanggang sa 1 linggo ang magpaalam niyang bakasyon. Kapag natapos yon at hindi siya nag-report o tumawag man lang, sad to say, maaawol siya. "Nanghihinaya nga kami eh. Maganda ang result ng board exam niya. Automatic na ang salary increase niya. Plus naka-line up pa rin siya for promotion. Kaso nga lang ni hindi tumatawag man lang.
Hindi pa nga namin makansyawan ng blowout. What now? Sabi ni Jake nang bumalik sila sa sasakyan. Malungkot na umiling si Fatima. Hindi ko na alam kung saan ko pa siya ipagtatanong. Yung mga kaklase niya nung college, hindi mo ba siya kilala? Kilala ko yung 2 kaibigan niya, kaya lang, hindi ko alam kung saan makokontak. Mabuti pa, kumain na lang muna tayo. Kanina pa tayo nagbabiyahe. Wala nang laman yung siya natin. Bigla tuloy siyang nahiya. Jake, pasensya ka na ha. Hindi ko naman naalalang kumain. Ilang araw na akong nag-aalala kay Francis. I understand that, pero Fatima, huwag mong kakalimutan kumain. Mauubusan ka rin ng lakas.